Paano kung talagang nilapitan ka niya dahil gusto lang nila akong matunton para patayin? Mabuti na lang nakasalubong kita. Hindi ka ba takot dito sa gubat ng ganitong oras? Papatayin ko kayo! Ah! Tanan, Ikalawang Yugto. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Kung minsan, pagkatapos ng matinding unos sa buhay, ay may katahimikan. Pero kung kailan naman inaakala mong nakaraan na ang lahat, ay saka naman may panibago kang katatakutan. Ganito ang nangyari sa letter sender nating si Ellen. Dear Sir Jupiter, maraming salamat sa pagsasadula nyo sa nauna kong liham na pinamagatang Tanan. Maraming salamat din sa mga tumangkilik at nagbigay ng suporta at payo. Napakalaking bagay nun para sa akin. Kaya naman kailangan ko ring ibahagi itong bagong pangyayari sa aking buhay. Hindi ko inakalang may maririnig pa uli ako tungkol sa aking madrastang si Manang Lilia at kina Ben, Inang at Kuyang. Sila mismo ang pinagtataguan ko. Kaya ako lumayo at hindi na nagbalik pa sa Pilipinas sa nakaraang 16 na taon mula 2007. Kung matatandaan ninyo, Sir Jupiter, 18 years old lang ako nung sumamang magtanan kay Ben noong 2006. Nag-drop out ako mula second year college. Siya naman ay 28 na noon. Malagim ang sinapit ko sa loob ng 1 taon at 4 na buwan sa piling niya, ng lola niyang si Inang at ng kanyang kuyang sa liblib na bukid. 6 na buwan ang una kong pagbubuntis noong nakunan ako dala ng labis na sindak. Naniniwala akong sinadya nila iyon para makuha ang baby ko. Nailuwal ko ang pangalawa kong anak pero 1 buwan pa lang si Kaloy nung kinuha rin nila sa akin. Kung hindi ako nakatakas, malamang ay buhay ko ang sunod nilang nakuha. Oo, tinangay din nila ang lahat ng minana ko mula sa aking mga magulang. Pero sa labis na takot, hindi na ako nagtangkang ipahanap sila. Ako pa nga ang nagtago at nagpakalayo-layo. Pakiramdam ko kasi kapag nahanap nila ako, ay papatayin nila ako. Noong katapusan ng July ng taong ito, kakaiba ang paksa ng video call sa akin ni Tita Karing. Ang kaisa-isang kapatid ni Papang. 78 years old na siya ngayon. Mabuti na lang malakas pa siya at napakatalas pa rin ng isip. Nasa mall daw siya nung nakaraang araw kasama ang kanyang personal assistant nang may pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan.
Ate Karing! Lilia? Lilia! Ang kapal na mukha mong tawagin akong ate pagkatapos niyong traidorin si Ellen. Kayo na nga hayop mong asawa. Ang una kong reaksyon sa sinabi ni Tita Karing ay matinding takot, Sir Jupiter. Bakit pagkatapos ng 16 na taon ay nilapitan ni Manang Lilia si Tita Karing? Hinahanap pa rin ba nila ako? Hindi ba sila titigil ni na Ben, Inang at Kuyang hanggat hindi ako napapatay dahil sa nalalaman ko? Tita Karing, okay ka lang ba dyan? Ligtas ka ba? Hindi ka ba sinaktan? Huwag kang mag-alala, Ellen. Ligtas ako. Ikaw rin. Hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ka. Sir Jupiter, may aamin ako sa inyo. Sinabi ko noon na nasa Singapore ako para maitago pang lalo ang aking kinaroroonan sakaling marinig ni na Ben ang kwento ko sa channel ninyo. Pero wala ako sa Singapore. Totoong DH ako at napakabait ng aking employers at hindi ko nababanggitin kung nasaang bansa ako ngayon. Pakinggan mo munang mga ikinuwento sa akin ni Lilia, Ellen. Ano ka mo, ate? Tinraidor namin si Ellen? Ate Karing, wala akong ginawa kay Ellen. Hindi na kami nagkita magmula nung lumayas siya. Yung hayop mong asawa, nilansi si Ellen at pinangakuan ng kasal kaya napapirma sa absolute power of attorney. Kaya naibenta niyong lahat ng ari-arian. Pagkatapos, itinakas niyong pera kasama ang parte ni Ellen. Huwag mong sabihin hindi kanya kasabwat. Nasaan ang hayop mong asawa? Pinangakuan ni Ben ang kasal si Ellen? Wala akong alam sa lahat ng yan, Ate Karing. Iba ang sinabi ni Ben sa akin nung nabubuhay pa siya. Ano? Patay na si Ben? Kailan pa? Ano'y kinamatay? Mag-usap tayo, please, Ate Karing. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Ikukwento ko rin sa iyo ang lahat ng alam ko. Baka mapagtagni-tagni natin ang mga pangyayari. Pwede ba tayong maupo muna? Kahit sa restaurant dito sa mall. Yung tahimik. Pumayag daw si Tita Karing, Sir Jupiter, dahil may kasama naman siyang assistant na lubos niyang pinagkakatiwalaan at nasa mall sila. Hindi delikado. Isa pa, curious din daw siya sa mga sasabihin ni Manang Lilia. Sa isang hindi mataong coffee shop sila naupo. Ang natatandaan ko, Ate Karing, itinawag ko agad sa'yo nung lumayas si Ellen. Akala ko kasi sa'yo pumunta. At nung wala siya sa inyo, pinadalhan kita ng Xerox copy nung iniwan niyang sulat. Oo. Hinanap ko siya sa lahat ng kamag-anakan namin. Pati sa partido ng mamang niya. Ayaw siyang hanapin ng mga pulis dahil may iniwan nga siyang sulat. Malamang daw ay nagtanan nga. Yun pala, inuwi siya ni Ben sa liblib na bukid sa Quezon at iniwan doon. Hindi ko alam na dati na palang magkakilala sina Ellen at Ben, Ate Karing. At na may kaugnayan sila. Walang ipinakilala sa amin na boyfriend o kahit manliligaw si Ellen. Kahit mga kabarkada at kaibigan niya, hindi niya ipinakilala sa amin ang papang niya noon. Mailap si Ellen sa amin noon.
Mas lumala pa nung inatake at namatay si Elmer. Halos hindi niya na ako kinakausap. Kung alam kong may kaugnayan sila ni Ben, hindi ko i-entertain man lang si Ben, Ate Karing. Kahit hindi mo alam na may kaugnayan sila, ang bilis mo namang napalitan ng kapatid ko. Inaamin ko, mabilis akong nabola, Ate Karing. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Wala pang 1 linggo mula nung lumayas si Ellen nung pumunta sa restaurant ni Ben. Nag-aalok siya ng mga freezer na hulugan. Nagkataong, kailangan naman talaga namin ng dagdag na freezer. Harmless yung una naming pagkakakilala. Enero yun noong 2006. Nung matapos ang transaksyon, sinimulan niya na akong ligawan. Yung hayop na Ben, Sir Jupiter. Matapos pala akong iwan sa bukid, ay nilapitan na agad si Manang Lilia. Dala na niya noon yung pirmado kong absolute power of attorney, pati mga ID. Sa makatuwid, makukuha na niya ang parte ko sa mana at kailangan naman niyang makuha ang parte ni Manang Lilia. Yan ay kung nagsasabi ng totoo si Manang Lilia. Nagduda pa rin ako na nililin lang niya si Tita Karing. Malungkot ako noon, ate, sa pagkamatay ni Elmer. Alam ko, maraming hindi naniniwalang minahal ko siya dahil 15 taon ang tanda niya sa akin. Pero alam mo kung gaano kabait ang kapatid mo. Hindi siya mahirap mahalin. At nung nawala siya, nang wala kaming anak, sobra ang lungkot ko. Si Ben, 5 taong mas bata sa akin. At kabaliktaran siya ni Elmer. Kung gaano katahimik at kabanayad ang ugali ni Elmer, siya namang pagka-agresibo ni Ben. Nadala ko. Mabilis niya akong nakuha. Marso 2006 nung nalaman kong buntis na ako ng 1 buwan. Abril kami ikinasal sa huwes. Ako ang may gusto ng tahimik lang na kasal. Alam ko kasing maraming naiskandalo sa pagpasok ni Ben sa buhay ko. Masisisi mo ba kami? Mahigit 1 taon pa lang mula nung mamatay ang kapatid ko. Para mong pinatunayan ng mga haka-hakang hindi mo talaga minahal si Elmer at pera lang ang habol mo sa kanya. Naiintindihan ko naman kayo. Pati na yung pagdududa ni Ellen na nagsimula ang relasyon namin ni Elmer. Magmula nung buhay pa ang mamang niya. Dahil kahera nga ako ng restaurant. Pero hindi totoo yun. Malapit ako kay Ate Carla nung buhay pa siya. Tinuruan niya akong mamahala sa restaurant. Nasubaybayan ko ang paglaki ni Ellen kaya mahal ko ang batang yan. Naiintindihan ko naman yung pagseselos niya nung nag-asawa uli ang papang niya. Pero 5 taon nang yumao si Ate Carla bago ako niligawan at pinakasalan ni Elmer. Hindi lang talaga ako matanggap ni Ellen kahit na anong panunuyo ang ginawa ko sa kanya. Nasa tabi mo ba lagi si Ben nung mga panahong yon? Hindi nga ho. Ganun daw talaga ang trabaho niya. Umiikot siya sa mga katabing bayan namin. Tuwing Sabado, lumuluwas siya sa Maynila para mag-report sa main office. Tuwing Lunes ng umaga ang balik niya. Ang sabi niya sa akin, lugi ako dahil ako lang ang nagpapalago ng farm at restaurant pero kahating makikinabang si Ellen kahit na wala siyang ambag na effort. Mas mabuti raw kung maibenta lahat para mapaghatian na namin ni Ellen ang cash. Sa ganon, yung share ko na lang ang palalaguin ko sa pagnenegosyo at solo ko na ang kikitain ko. Kapag may sarili na raw kaming negosyo,
pwede na siyang mag-resign para tulungan ako. Para palagi na kaming magkasama. At pumayag ka naman. Pinaalala ko sa kanya na hindi mabebenta ang mga ari-arian ng walang perma ni Ellen. At nawawala si Ellen noong mga panahong yun. Sabi niya, malamang ay gugustuhin din ni Ellen na maputol ang kaugnayan sa akin. Kaya nga lumayas. Malamang din, gugustuhin ni Ellen na makuha ang parte niya sa mana. Nagboluntaryo siyang hanapin si Ellen. Siyempre natuwa ako dahil nag-aalala pa rin ako kay Ellen. Gusto kong malaman kung nasa mabuting kalagayan siya. Isa pa, gusto kong masiguro kung ayon ba sa kagustuhan niya na ibenta ang ari-arian. Dahil kung ayaw niya, hindi ko naman siya pipilitin. Pagkaraan lang ng ilang linggo, sabi ni Ben may nakuha siyang konting impormasyon mula sa mga dating kaeskwela ni Ellen. Baka raw magamit niya. Nagpaalam siya sa akin na hahanapin si Ellen sa Maynila. Hihingi raw siya ng leave sa opisina. Naalala ko, bandang Hunyo yon. 2 buwan pa lang kaming kasal. 2 linggo siyang nawala. Kinabahan ako noon dahil wala kaming komunikasyon. Wala pa kaming cellphone noong mga panahong yon. Tandang-tanda ko rin, Sir Jupiter, Hunyo 2006, nung kinuha ni na Kuyang ang una kong baby mula sa aking sinapupunan. Ito yung 2 linggong nanatili sa bukid si Ben matapos akong makunan, Sir Jupiter. Yun din ang huling uwi niya sa bukid. Pagbalik ni Ben, may ipinakita siyang pirmadong absolute power of attorney at mga ID ni Ellen. Ang sabi niya, natagpuan niya si Ellen na nagtatrabaho sa isang fast food center sa Maynila. Gusto na nga raw ni Ellen na makuha ang parte niya sa mana. Pero ayaw daw ako makita at makausap ni Ellen. Ayaw din ipaalam sa akin o sa sino mang kamag-anak ang kinaroroonan niya. Naniwala ako, Ate Karing, dahil naranasan ko kung gaano kasuklam sa akin si Ellen. Sir Jupiter, kung nagsasabi ng totoo si Manang Lilia, napakahusay nga ni Ben na magplano at gumawa ng kwento. Enero pa lang ay nasa kanya na ang power of attorney ko, pero hinintay muna niyang makasal sila ng legal bago siya nagdrama na napapirma ako. I swear, Ate Karing, naniwala akong tunay yung power of attorney. Dahil sinuri yun ng ninong ni Ellen bago namin na ibenta yung property. Abogado ni Elmer si David. Buong akala ko, kagustuhan ni Ellen na makuha ang kanyang mana at maging independent na. Pagkatapos ng bentahan, sabi ni Ben dineposito niya sa bank account ni Ellen ang kalahati. Ang alam ko rin, ibinalik ni Ben kay Ellen ang mga ID niya nung nagpunta si Ben sa Maynila. May pinakita pa nga sa akin na acknowledgement of receipt para sa pera na pirmado ni Ellen. Ang pirma ay katulad nung nasa power of attorney. Wala akong pinirmahang resibo, Sir Jupiter, dahil wala nga akong kaalam-alam
sa nangyaring bentahan ng mga ari-arian namin. Wala akong natanggap ni sentimo. Kung hindi nagsisinungaling si Manang Lilia, peke yung resibong ipinakita sa kanya ni Ben. Hindi ko alam na hindi niya ibinigay ang parte ni Ellen. Hindi ako papayag na lokohin si Ellen, Ate Karing. Pero ngayon, alam ko nang kaya ngang gawin ni Ben ang ganon. Batay sa sinabi mo, ate, at sa mga naranasan ko, mukhang pinagplanuhan niya kami ni Ellen. Pinagplanuhan niyang makuha ang lahat-lahat. Bakit? Anong naranasan mo sa kanya? Noong July 2006, pagkatapos ng bentahan, niyaya ako ni Ben na lumipat sa isang probinsya sa Visayas. Nagsisimula pa lang na makilala ang probinsyang yon sa kanilang magagandang beach. Marami pang mga beach property na pwedeng mabili na may katabing mayabong na kagubatan, sabi ni Ben. Ganun ang gustong-gusto ng mga turista. At dahil sanay daw akong mamahala ng restaurant, kayang-kaya naming mamahala ng beach resort. Kahit malayo ang Visayas, agad akong pumayag. Malapit sa puso ko ang probinsyang napili ni Ben dahil taga roon ang mga ninuno ko sa mother side. Hindi ko na yung binanggit sa asawa ko dahil wala na akong kakilala sa mga kamag-anak namin doon. Baka mag-expect pa siya. Agad nga kaming pumunta sa Visayas. Sir Jupiter, umaayon ito sa sinabi sa akin ni Ben noon na pagkakadestino niya sa bagong lugar pagkatapos akong makunan. P.O. Box sa Visayas ang address na binigay niya para padalhan ko ng mga sulat. Mula rin sa probinsyang yun, ang mga sulat niyang dumarating noon. Nakabili kami ng beach property, Ate Karing, na may katabingang kagubatan. Una naming pinatapos ang titirhan naming bahay sa isang dulo ng property at lumipat kami doon habang ginagawa pa ang restaurant ng resort at mga cottages. Nung kakalipat pa lang namin, niyaya ako ni Ben na mamasyal sa gubat. Kailangan daw naming makabisa ang aming paligid. May magagandang wild orchids sa loob ng gubat. Nawili akong tumigil sa bawat isa. Pagkatapos, napansin ko na lang. Masyado na pala akong napag-iwanan ni Ben. Ben! Ben! Asan ka? Ben! Hintayin mo ako! Tawag ako ng tawag, ate. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Sinubukan kong bumalik sa pinanggalingan namin pero dahil wala naman kaming sinundang daan, hindi ko alam kung tama yung direksyon ko pabalik. Nagsisimula ng bumaba ang araw kaya takot na ako. Tapos may nakasalubong akong babae. Nagulat ako. Dapat sana ay natakot ako, hindi ba? Pero hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa kanya. Ikinatuwa ko pa nga na may nakasalubong ako. At babae. Maamo kasi ang mukha niya. Mabait ang dating. Parang matanda lang siya sa akin ng kaunti. Ngumiti agad siya sa akin.
Uy, kumusta? Taga dyan ka sa Tinatayong Resort, di ba? Ako nga pala si Sol. Hi, ako si Lilia. Diyan nga kami sa resort, yung hindi pa tapos. Ginabi ka yata dito sa gubat, Lilia. Delikado dito kung hindi mo pa kabisado. Naliligaw na nga ako eh. Nagkahiwalay kami ng mister ko kanina. Hindi ko na siya mahanap. Naku, halika. Ihatid na nga kita sa inyo. Salamat ah. Dito tayo. Dito ang pabalik sa resort nyo. Bakit ka naman iniwan ng mister mo? Buntis ka pa naman. Ilang buwan na yan? 5 months. Hindi siguro napansin ni Ben na patigil-tigil ako kanina sa katitingin ng mga orchids. Kaya napalayo na siya ng napalayo. Hindi ka man lang binalikan? Baka naligaw din siya pabalik. Sinusubukan ko na nga rin bumalik sa resort pero mukhang ibang direksyon ang napupuntahan ko. Oo nga. Palayo sa resort yung lakad mo kanina eh. Mabuti na lang nakasalubong kita. Ikaw, hindi ka ba takot dito sa gubat ng ganitong oras? Dito na kasi ako pinanganak tsaka lumaki. Gamay na gamay ko na tong gubat. Pauwi na ako galing dun sa kubo sa may taas. May nanganak. Kumadraw na ako eh. Nanghihilot din ako tsaka nanggagamot. Talaga? Tamang-tama pala na nagkakilala tayo. Talaga naghahanap ako ng komadrona para sa panganganak ko. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Bakit nyo nga pala naisip na dito bumili ng resort? Si Ben ang may gusto. Tamang-tama daw na malapit ng mag-boom tourist dito. Ako naman, magaan ang loob ko sa lugar na ito kasi taga rito yung mga ninuno ko sa partido ng nanay ko. Yun nga lang, wala na akong kakilalang kamag-anak dito. Nakakatuwa naman. Taga rito palang pinagmulan mo. Pagdating namin sa bahay, Ate Karing, nandun si Ben. At halatang nagulat siya pagkakita sa amin. Lilia! Andito ka na pala. Tawag ako ng tawag sa'yo sa gubat. Nagkaligaw-ligaw na ako. Mabuti na lang natagpuan ako ni Sol. Sol, ang asawa ko si Ben. Ben, si Sol, siyang magiging kumadrona ko. Kanina pa rin ako hanap na hanap sa'yo sa gubat eh. Bumalik lang ako dito para i-check sakali nakabalik ka at kung hindi, para isama mga tauhan natin sa paghahanap sa'yo. Salamat ha, Sol. Walang anuman. O sige, lalakad na ako ah. Ipapahatid na kita sa tauhan namin. Madilim na. Hindi na kailangan. Malapit lang ditong bahay namin. Kayang-kaya ko na. E di hahatid na lang kita hanggang bukana ng resort. Lilia, ilang taon na kayo magkasama ni Ben? Mahigit 6 na buwan pa lang mula nung nagkakilala kami. Mahigit 3 buwan naman nung ikasal kami. Ang bilis nga ng mga pangyayari. Kaya pala, kilalanin mo pa ng mas mabuti ang asawa mo ha? Ah, siya nga pala. Ipapasok ko sa iyo to. Medalyon ni Saint Benedict. Makapal na sinulid lang ang cord nito, pero hindi napapatid. Ikwintas mo at huwag mong tatanggalin kahit sa pagtulog o sa pagligo mo. Proteksyon to laban sa lahat ng kasamaan. Nako, maraming salamat. Patron saint ba to ni Ben? Ewan ko kung pinangalan siya sa santo. Pero, seryoso,
Poprotektahan ka ni San Benedicto laban sa anuman o sino man na may masamang intensyon sa'yo o sa baby mo. Kahit na sino pa yon. Nang makita naming nasa bahay na si Ben, Ate Karing, may masama na akong kutob. Pagkatapos kong marinig ang parang babala ni Sol, lalo akong kinutuban ng masama. Doon ko naisip na hindi ko nga pala lubos na nakikilala ang asawa ko. Kinabukasan ng umaga, pagkaalis ni Ben para asikasuhin ang mga itinayong cottage, bumalik si Sol. Ano tong dala mo? Suka? Hindi. Sagrado yan. Benditadong tubig dagat yan. Ibasbas natin sa lahat ng sulok ng bahay, kasama ng mga dingding, pati yung sahig tsaka kisame. Lalong-lalo na sa bintana at sa pinto. Proteksyon yan. Tinulungan ako ni Sol na gawin ang lahat ng yon. Hindi ko alam kung nagkataon lang, Ate Karing. Na pag-uwi ni Ben kinagabihan, init na init siya sa loob ng bahay. Sobrang init naman dito. Tapos na nga lang ako maglalatag at matutulog. Tama nga si Guyang. Mas masarap pa matulog sa labas ng bahay. Naging malapit ako kay Sol, Ate Karing. Ipinasyal niya ako sa kanila at nakilala ko ang Nanay Estrella, ang kanyang ina, at si Luna, ang anak niyang 17 anyos. Kay Nanay Estrella niya natutunan ang pagiging manggagamot, kumadrona at manghihilot. Ipinasa pa ito mula sa kanilang mga ninuno, kaya tinuturuan din nila si Luna. Naikwento ko na sa kanila ang buong buhay ko, Ate Karing. Ramdam kong wala silang tiwala kay Ben. Patingin nga ng palad mo, Lilia. Babasahan kita. Ay, sige po. Ay, mag-iingat ka, anak. May nakaambang panganib sa inyo ng anak mo. Oh? Anong panganib? Huwag kang magtitiwala ng lubos. Maging mapagmatsyag ka at alerto. Pero huwag kang mag-alala. Nasa panig mo ang liwanag. Basta, huwag kang makakalimot na magdasal para malayo kayo sa kapahamakan. November 2006 ko ipinanganak si Michael, Ate Karing. Sinusulat na ni Estrella ang nagpaanak sa akin. Natuwang nila si Luna. Ako ang pumili ng pangalan ni Michael. Pinaubahaya yun sa akin ni Ben. Natuwa si Sol dahil kapangalan siya ng Archangel na nagtatagumpay laban sa kasamaan. Dagdag protection daw yun sa anak ko. Binigyan ni Sol si Michael ng medalyong katulad nung ibinigay niya sa akin. Huwag ko rin daw yun ihihiwalay sa anak ko. Ang naging prioridad ko ay mapabinyagan si Michael sa lalong madaling panahon.
Bakit mo nagmamadali kang pabinyagan ng bata? Isabay na natin sa grand opening ng resort para isang gastos na lang. Tsaka para rin may dagdag na gimmick yung opening natin. Napakatagal pa nun. Hindi pa tayo nangangalahati sa resort. Hindi pwedeng ipagliban ng binyag. Kailangan mabasbasan agad si Michael. Hindi naman kailangan na marangyang handaan. Hindi ako pumayag na hindi agad dalhin sa simbahan si Michael, Ate Karing. Ninang si Sol. Walang nagawa si Ben kundi sumama. Siya ang pinapili ko ng ninong pero wala naman siyang pinili. Dumating sa simbahan bago pa nagsimula ang misa. Nagpaalam siya na iihi lang. Natapos ang misa at ang binyagan bago siya nakabalik. Lilia, allergic yata sa simbahan niyang asawa mo. Oo nga eh. Ewan ko ba? Magmula noon, lagi nang mainit ang ulo ni Ben, Ate Karing. Mabuti na lang, mas napadalas na sa amin sina Sol, Nanay Estrella at Luna. Tahimik lang si Ben kapag nandyan sila at agad na umaalis ng bahay. Istorbo sa buhay natin yung sisulat ang pamilya niya, ano ba? Lagi na lang pandidikit sa atin ang mga yan. Layuan muna. Anong istorbo? Napakalaki nga ng tulong nila sa amin ni Michael. Wala akong alam sa pag-aalaga ng baby. Tinuturuan ako ni Nasol at Nanay Estrella. Si Luna naman, tinutulungan ako sa pagbabantay kay Michael kapag may ginagawa ko dito sa bahay. Nagmamagandang loob na nga sila sa atin eh. Hindi na siya yung Ben na una kong nakilala, Ate Karing. Pero hindi rin ako naging sunod-sunuran sa kanya. Doon siya nagkamali sa pagpili sa akin. Nung 5 buwan na si Michael bandang Abril 2007, nagsabi si Ben na darating ang kanyang inang at kuyang. Sir Jupiter, Abril 2007, noong pinatay nila ang baby kong si Kaloy. Yun din ang petsang tumakas ako mula kina inang at kuyang. Kung totoo ang sinasabi ni Manang Lilia, nagtago pala sina kuyang at inang sa Visayas nung nakaalis ako. Pero hindi ko pa rin maipaliwanag kung paanong wala silang naiwan na kahit anong bakas doon sa tinirhan nilang bukid sa Quezon. Ang inilarawan ni Manang Lilia kay Tita Karing ay katulad ng pagkakaalala ko kina inang at kuyang. Ulila na sa mga magulang si Ben, Ate Karing. Lola niya si Inang. Yung kapatid niyang si Kuyang, ipinanganak daw na matalas ang pandinit pero may diferensya sa lalamunan. Hindi siya makapagsalita o makagawa ng anumang tunog. Bago pa sila dumating, nagpagawa na si Ben ng cottage sa malayong bahagi ng resort. Nasakop na ng gubat. Yun ang bahaging pinakamalayo sa dagat.
Bakit naman doon? Masukal na gubat na yung banda ron ah. Nakakahiya naman sa pamilya mo. Ayaw ni Inang ng maingay na paligid at maraming tao. Mailap din sa tao si Kuyang. Nakukonsyo siya sa pagiging pipi. Mas alam ko kung saan sila magiging komportable. Sa unang pagkakita ko pa lang sa kanila, Ate Karing, may kung anong kilabot na agad akong nadama. Pareho silang payat. Malayo sa matikas na pangangatawan ni Ben. Pero kahit payat sila, mukha silang malakas. Yung tipong banat ang buto sa bukid. Hindi yun ang nakakatakot sa kanila. Ang kakaiba ay ang kanilang mga mata. Mailap ang kanilang mga mata. Pero kapag nahuli naman ang iyong tingin, ay parang nakakahipnotismo. Tagos hanggang kaluluwa kung makatitig sila. At halos manlisik ang kanilang mga mata. Tiinang, puti na ang buhok na nakapusod. Si Kuyang, makapalat sa bugang buhok na halos hanggang balikat. Sobrang mabalbo ng kanyang mga braso. At may masangsang siyang amoy. Karga ko si Michael noon. Nakapako sa anak ko. Ang mga titig nila. Napakalusog na bata. Tinangkang haplusin ni Inang si Michael. Pagdikit na pagdikit pa lang ng hintuturo ni Inang, umiyak na ng napakalakas ang anak ko. Si Inang naman ay agad na nagbawi ng kamay na parang napaso. Kitang-kita ko na napangiwi ang kanyang mukha. Pasensya na po. Marunong na kasing mangilala si Michael. At saka baka nagugutom na. Padededehin ko muna. Sige, pasok mo na. Kailangan na rin magpahinga ni na Inang. Ikinuwento ko yun kina Sol, Ate Karing. Pansin na pansin ko ang pagkabahala nila. Mabuti na lang benditado na si Michael. Malakas na ang pangontra sa usog. Huwag na huwag mo nga alisin sa kanyang medalyon. Magwisik ka uli ng benditadong tubig dagat sa buong bahay at sa mga bintana at pinto. Mag-uwi ka ng 1 galon. Magbalot ka rin ng butil ng bawang at luya sa tela at lagi mong ipartible sa damit na suot ni Michael. Pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag mong ibibigay sa kanila ang bata. Nung dapit hapon ng 3 araw ni na Inang, may nasaksihan ako habang nakadungaw sa bintana at karga si Michael. Nakatayo si Kuyang sa bukana ng kakahuyan, paharap sa amin. Nagkubli ako sa likod ng kurtina para hindi niya kami makita. Mula sa kagubatan sa kanyang likuran, may sanlaksang mga ibong itim na sabay-sabay na pumailan lang at nagkumpulan sa ere. Nagmistulan silang itim na tela na nilipad ng hangin patungo sa amin.
Sa simula ay natuwa pa ako sa tanawing yon. Pero nung malapit na sila, napansin kong mapula ang mga mata ng mga ibon. Natakot ako. Bago ko isara ang bintana, nakita kong tumatakbo si Inang palabas ng gubat. Tumigil siya sa tabi ni Kuyang at itinaas ang dalawa niyang braso. Napatigil ang mga ibon, Ate Karing. Pagkatapos, sabay-sabay silang umikot at lumipad pabalik. Nagulat ako na sa halip na bumalik sa gubat, ay umikot sila kay Inang. Pagkatapos ay kinuyog nila ang matanda. Nakita ko na tumba siya at nagkakawag. Halos tulo na lang ng paa at kamay ang tanaw ko dahil nakapalumpon sa kanya yung sanlakas ng mga ibong itim. Pinapanood lang ni Kuyang ang lahat. Gusto kong isigaw pero ayokong mapunta sa amin ang atensyon ni Kuyang. Nang sa wakas ay lumipad ang mga ibong itim pabalik sa gubat. Damit na lang ang nakita ko na iwan sa lupa. Tinalikuran lang yon ni Kuyang. Pumasok na uli siya sa kagubatan. Mga ibong itim na mapupula ang mga mata. Diyos ko! May narinig na akong tungkol sa ganyan ding mga ibon. Takot na takot ako, Ate Karing. Hindi ko alam kung ano yung mga ibong yon. Kung ano ang ginawa nila kay Inang. Naisip ko, kung hindi sila umikot, ganon din kaya ang ginawa nila sa amin ng baby ko. Nanginginig ako sa takot. Siniguro ko na nakalak ang mga bintana at pinto ng bahay. Gusto kong kumonsulta kay Sol pero ayoko namang lumabas ng bahay. Hinintay ko si Ben pero hindi pa siya umuwi. Lumatag ng ganap ang dilim. May narinig akong parang malaking ibon na dumapo sa bubong ng bahay. Yero ang aming bubong kaya malakas ang kalampak. Diyos ko! Ano yun? May masangsang na amoy na pumasok sa bahay, Ate Karing. Lumayo ako sa mga bintana at pinto. Ang higpit ng yakap ko kay Michael. Naalala ko na benditado nga ang loob ng bahay pati kisame pero hindi ang bubong. Kung aswang yon, makakapasok ba siya? Makukuha ba niya kami? Biglang may kumatok sa pinto. Lilia, ako to. Ikaw ba talaga yan? Huwag ka mag-alala. Ako to. At huwag kang lalabas. Silipin mo ako mula sa salamin ng bintana pero huwag mong bubuksan. Tingnan mo tong suot kong medalyon. Ako to. Hindi makakapasok sa bahay ang mga kampo ng kadiliman dahil may proteksyon ang loob ng bahay. Pero huwag na huwag kayong lalabas kahit na ano pang mangyari. Ano yung hawak mo? Buntot pagi. Sol, sa likod mo! Kitang-kita ko, Ate Karing, na may tumalon mula sa bubong ng bahay na isang nilalang na puno ng makapal na balahibo ang buong katawan. Magkasing katawan sila ni Kuyang. At ganoong-ganoong din ang buhok. Pero yung mga mata niya, pulang-pula na parang nag-aapoy. May narinig na rin akong ganyang mga deskripsyon. Hinataw ni Sol ng buntot pagi yung halimaw. Bigla ko nakita si Nanay Estrella na nasa likuran ng halimaw, Ate Karing. May hawak siyang sibat na kawayan.
Sa isang iglap ay itinulos niya ito sa likod ng halimaw. Nakita kong tumagos ang sibat sa katawan ng aswang at umusli sa dibdib nito. Bumalik ka sa impyerno! Pamatay ka! Demonyo! Kitang-kita ko mula sa bintana, Ate Karing, na unti-unting naging parang abo yung halimaw na tinangay ng hangin. Hanggang sa nalaglag na lang yung sibat sa lupa. Mula sa kung saan ay tumatakbong lumapit si Ben. Wag! Napaluhod siya sa kung saan napatay yung halimaw, Ate Karing. Huwag mo akong iwan! Wala na siya, Ben. Pinatay niya ang inang mo. Kinailangan namin siyang hadlangan makuha si Michael at mapatay si Lilia. Pero may pag-asa ka pa. Pwede ka pang magbalik loob. Kailangan mo lang pagbayaran ng iyong mga pagkakasala. At pagkatapos, pwede ka pang magbagong buhay. Pinatay niyo siya! Papatayin ko kayo! May hawak na patalim si Ben, Ate Karing. Sinugod niya si Nanay Estrella. Pero pumagit na si Luna. Tigil! Nagulat ako kung gaano kalakas si Luna. Isang babaeng teenager. Kaya makipagbuno kay Ben. Nag-agawan sila sa patalim. Sa pagbubuno nila, Ate Karing, nadaplisan ni Ben ng kutsilyo ang braso ni Luna. Mabuti nakakalas agad si Luna bago siya napuruhan. Agad na sumaklolo si Sol at Nanay Estrella. Bago tumagas ang dugo mula sa sugat ni Luna, ay itinalian ito ni Nanay Estrella ng malaking panyo. Hinarap naman ni Sol si Ben. Mas malakas pa si Sol kaysa kay Luna, Ate Karing. Hawak pa rin ni Ben ang patalim pero mabilis sumiwa si Sol. At natsyempohan niya si Ben. Wala siyang anumang armas pero isang makapangyarihan suntok lang ng kanyang kamao sa dibdib ni Ben ay tumilapon ito at bumagsak. Hindi na muling gumalaw si Ben mula sa kinabagsakan, Ate Karing. Nilapitan pa ito ni Sol at pinulsuhan. Wala na siya. Diyos ko! Tapos na ba? Tapos na talaga? Pwede na kayong lumabas, Lilia. Ipanatag mong loob mo. Nasa panig kami ng kabutihan. Mabuti na lang dumating kayo. Lagi kaming nakabantay sa inyo ni Michael araw at gabi. Nakita namin ang nangyari kanina sa pagitan ng inang at kuyang ni Ben. Kaya handa na kami sa maaaring magganap na kasunod. Paano niyo sila nilabanan? Bakit ang lakas ninyo? At bakit niyo kami binabantayan?
Daan taon ng mga alagad ng liwanag ang angkan namin. Pasalin-salin bawat henerasyon. Nakilala kami bilang mga albularyo, manggagamot, manghihilot at kumadrona. Pero liban doon, pinupuksa namin ang mga alagad ng dilim para protektahan ng mga tao. Isa sa mga ninuno mo, tapat na tagapaglingkod ng angkan namin. Nakita yun ni nanay sa iyong palad, kaya malapit ang loob mo sa lugar na ito. Kaya espesyal din kayo sa amin. Kayo ni Michael. Kaya pala, kaya rin naging magaan ang loob ko sa inyo. Pero sina Ben, ano sila? Mga aswang? Yung kuyang ni Ben, siya ang ganap na aswang. Kumakain siya ng tao. Mga sanggol ang pinakapaborito ng aswang. Kapag sanggol ang kinain nila, walang matitira kahit gapatak ng dugo. Pati buto ng sanggol, ninangasap nila. Hindi rin sila namimili ng edad ng tao. Binalak niyang biktimahin si Michael, pati ako. Pati ba si Ben aswang din? Bakit hindi kami kinain ni Ben noon pa man? Si Ben, hindi siya aswang. Hindi lahat sa pamilya nakakamana ng pagkaaswang. Pero magkasing itim ang kaluluwa nila ng kuya niya. Walang kapangyarihan si Ben, pero ang ginagamit niya, pagkatuso. Nanlilin lang siya ng mga tao para ihain sa kanyang kuyang. Yun ang ginawa niya sa inyo. Mukhang siya rin ang gumagawa ng paraan para sa kanilang kabuhayan. Kaya malamang, pinag-interesan niya ang pera mo. Kami ni Michael, ihahain niya sa aswang? Diyos ko! Si Inang aswang din ba siya? Pero kinuyog siya ng mga ibon. Ano nangyari? Bakit ganun? Ang inang nila, may kapangyarihan din. Pero sa palagay namin, inawat niya kanina si Kuyang sa pag-atake sa inyo ni Michael. Pinadala ng Kuyang niya ang mga ibon para lusubin kayo. Pero pinabalik ni Inang. Hindi niya inakala na siya naman ang kukuyugin. Mas makapangyarihan kesa sa kanya ang Kuyang. At mukhang nagtagisan sila ng lakas. Ito ang hindi ko maintindihan. Hindi ba ayaw ng aswang ang tubig dagat? Bakit pinili ni Ben na beach resort ang itayo naming negosyo? At dito pa sila tumira? Mapanin lang ang aswang. Yun nga mismong paraan nila para hindi sila mapaghinalaan. Sino nga bang mag-aakala na may aswang sa tabing dagat? Pero, hindi ba? Yung kubo ng inang at kuya niya, pagkalayo-layo sa dagat, nasa loob na sila ng gubat. Ayaw nila sa tubig dagat, pero dahil makapangyarihang aswang na si Kuyang, hindi niya ito'y kamamatay. Liban na lang kung benditado ang tubig dagat. Kaya benditado ang binasbas natin sa bahay ninyo. Sol, hindi ba tayo mapapahamak sa batas sa pagkamatay ni na Ben? Inang at Kuyang? Ang mga tulad ng Kuyang at inang ni Ben, hindi nag-iiwan ng bakas. Siguradong hindi sila rehistrado sa gobyerno. Samanta ng batas, hindi sila pinanganak o nabuhay. Hindi rin sila maaalala ng mga taga rito. Ganon ang epekto nila sa karamihan ng tao. Hindi sila napapansin. Para lang silang hangin o aninong dumadaan. Nagpapakita lang sila kung kanino nila gustong magpakita at kung kailan nila kailangan magpakita. Ikaw lang kasi ang nakasaksi sa mga totoong naganap. Nasaksihan mo lahat dahil nasa dugo mo ang pagiging alagad ng liwanag ng mga ninuno nyo. Nasa dugo din yun ni Michael, kaya hindi niya mamanahin ang anumang kasamaan mula sa angkan ni na Ben. Hindi yun tatalab sa kanyang katauhan. Paano yung bangkay ni Ben? Sa kaso ni Ben,
lalabas na atake sa puso ang pagkamatay niya. Makakapag-file ka ng legal na death certificate at mapuputol ng ganap ang tanikala mo sa kanya. Iiwan lang natin ang kanyang bangkay dito. Pumasok na kayo ni Michael. Mamayang madaling araw, siguradong makikita ito ng mga tauhan ninyo. Kapag tumawag sila, tsaka ka lang lumabas. Sabihin mo, sanay ka na kasing sa kubol na tutulog si Ben. Wala ngang kumwestiyon sa biglaang pagkawala ni na Inang at Kuya ang Ate Karing. Para bang, basta na lang kinalimutan ng lahat ng taga ron na dumating sila at saglit na nanirahan doon. Inakala nga rin ng lahat na inatake sa puso si Ben kaya namatay. Pinabendisyonan ko ang bangkay ni Ben para hindi na makagambala pa kanino man. Inilibing siya sa sementeryo ng bayan. Hindi ko na kinayang manatili pa sa resort na yon. Ibinenta ko ang lahat at lumipat kami ni Michael sa kalapit na lungsod. Doon ako nagtayo ng ibang negosyo. Lagi pa rin kaming dinadalaw ni Sol. Sinusubaybayan niya at pinoproteksyonan si Michael. 16 na ang anak ko, ate. Bakasyon lang niya ngayon sa school kaya ipinasyal ko siya dito sa Maynila. Nariyan siya. Umiikot sa mall at namimili ng gamit. Alam kong napakahirap paniwalaan ang mga ikinwento ko, Ate Karing. Ako nga mismo, hindi ko halos mapaniwalaan yung mga nasaksihan ko. Pero, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ikinwento ni Tita Karing kay Manang Lilia ang mga karanasan ko, Sir Jupiter. Ayon sa mga isinalaysay ko noon sa kanya. Namatayan ho ng anak si Ellen. At hindi lang isa. Diyos ko, kawawa naman si Ellen. Walang tumulong sa kanya habang andyan siya sa bukid. Mabuti at nakatakas pa siya. Siguro sinubukan din ni Inang na awatin si Kuyang sa pagpatay sa mga anak ni Ellen. Tulad din ng pagtangka niyang awatin si Kuyang. Napatayin si Michael. Baka naawa si Inang dahil kadugo nila yung mga bata. Pero mas malakas sa kanya si Kuyang at walang kinikilalang pamilya. Mabuti na lang. May proteksyon ni Sol si Michael. At napabinyagan namin ng maaga si Michael. Samantalang yung baby na nasa tiyan ni Ellen ay yung naipanganak niya. Parehong hindi pa nabinyagan. Kaya wala silang nakitang bangkay ni Kaloy ay dahil sabi nga ni Sol, kapag sanggol ang kinain ng aswang, walang maiiwan ni gapatak na dugo. Damit na lang ang nailibing ni Inang. Malamang din, kaya sumama si Inang nung ihatid ni Kuyang si Ellen sa bayan. Para hindi mapatay ni Kuyang si Ellen. Napalapit na siguro sa loob ni Inang si Ellen. Sina Kuyang at Ben ang talagang maitimang budhi. Palagay ko, binalak akong patayin ni Ben para makuha niya ang kaparte ko sa mana dahil conjugal property na namin yon. At sabi ko nga, ate, hindi pala niya ibinigay ang parte ni Ellen. Sa makatuwid, talagang binalak niyang kunin lahat. Naniniwala akong si Ben ang nagplano ng lahat, Ate Karing. Mga kampon sila ng demonyo. Nung narinig ko kung paano nagapi ang pamilya ni na Ben, nabuhayan ako ng pag-asa, Sir Jupiter. Pero hindi ako makapaniwala. Hindi pa rin nawala sa akin ang pagdududa.
Tita Karing, parang hindi ka panipaniwala ang kwento niya. Anong ipinagkaiba nun sa mga nangyari sa'yo? Hindi ba? Hindi rin naman kapanipaniwala yung mga naranasan mo. Hindi nga ako makapaniwala nun sa sinabi mo na mga aswang sila. Doktor ako. Kaya ang paniniwala ko noon nakunan ka dahil natakot ka sa mga ilusyon na kagagawa nila. At maaaring namatay si Kaloy dahil sa tinatawag na crib death na nangyayari talaga sa ilang mga sanggol. Yung hindi sinasadyang nasusuffocate ng unan o kumot sa pagtulog. Inakala ko noon na hindi natin natagpuan ng bangkay ng baby mo dahil inilipat nila. Para lalo kang maniwala sa mga hallucination. Pero maraming magkatugma sa ikinuwento mo sa akin at sa kinuwento ni Lilia. Yung mga paglalarawan niya sa inang at kuyang ni Ben, eksakto sa pagkakalarawan mo. Nakita rin niya yung mga itim na ibon na pula ang mata at kung paano sila umaatake. At saka yung aswang na parang apoy ang mga mata na kasing katawan ni kuyang ni Ben. Malalaman niya ngayon kung magkasabwat sila. Kung kasabwat siya, bakit pa niya ako tinawag sa mall? Hindi ko naman siya nakita kung hindi niya ako tinawag. Di sana umiwas na siya. Paano kung talagang nilapitan ka niya dahil gusto lang nila akong matunton para patayin? Paano kung hindi totoong patay na sina Ben, Inang at Kuyang? Natatakot pa rin ako, Tita Karing. Pero kung kasabwat nila si Lilia, bakit ibabalik niya ang parte mo dun sa mana? Ibabalik ni Manang Lilia ang pera ko? Ate Karing, hindi ko alam kung saan itinago ni Ben ang parte ni Ellen sa mana. Walang naiwan sa akin noon na ibang bank account, liban sa kinaroroonan ng parte ko. Pero nung nagtayo ako ng ibang negosyo, nung wala na si Ben, sinwerte ako, ate. Napalago ko ang parte ko. Hindi magiging kawalan sa akin kung ibibigay ko ngayon kay Ellen ang katumbas ng dapat ay parte niya noon. Pasasalamat ko na rin yun kay Elmer at sa pagmamahala namin. Pati na rin ang swerteng tinatamasa ko. Gagawin mo yon? Pagkatapos kong malaman ngayon ang lahat ng napagdaanan ni Ellen, Ate Karing, tama lang na matanggap niya ang kanyang mana. Tita Karing, baka patibong lang niya yan para lumantad ako pagkatapos tsaka nila ako papatayin. Ellen, hindi siya nagsinungaling. Dineposito niya sa bank account ko ang milyones mo kaninang umaga pa. Hinintay ko muna kung tototohanin nga niya bago kita tinawagan. May ipapadala ko na agad sa bank account mo ang pera at hindi niya matitrace kung saan ko ito ipapadala para makarating sa'yo. Nagkapirmahan na kami ng resibo na natanggap ko ang pera para sa iyo. Nandito na ang mana mo, Ellen. Hindi pa rin nawala ang takot ko, Sir Jupiter. Bago ko ipinalipat sa bank account ko ang pera, may ginawa muna ako. Naikwento ko na noon sa aking employer ang mga naranasan ko. Natulungan nila akong makaiwas sa mga bangungot sa pamamagitan ng insenso. Ikinwento ko rin sa kanila itong salaysay ni Manang Lilia. Isinama nila ako sa kanilang pinagkakatiwalaang psychic para raw makasiguro. Ang sabi nung psychic, wala nang nakalambong na dilim sa aking enerhiya. Malaya na raw ako kahit pa magbalik ako sa Pilipinas. Hindi masukat ang aking saya, Sir Jupiter. Totoo ngang wala na sila. At wala pala akong dapat katakutan kay Manang Lilia.
pwede na akong magretiro kahit kailan ko gustuhin. Sapat na ang halagang isinoli sa akin kung sa Pilipinas ako titira. Pwede ko nang makasama si Tita Karing sa kanyang pagtanda. Kung iaadya at bigyan ako ng pagkakataong umibig sa isang karapat-dapat na lalaki sa edad kong 35, hindi ko natatalikuran. Mahigit 30 anyos na si Manang Lilia noong ikinasal kay Papang. Nagsisisi ako ngayon na dahil sa aking kamalditahan ay hindi naging ganap ang kanilang kaligayahan sa sandali nilang pagsasama. Pero labis-labis na ang ibinayad ko sa kamalditahan ko noon. Salamat sa Diyos at binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat uli sa iyong pagbibigay daan sa aking kwento, Sir Jupiter. Naway wala nang mabiktima ang mga kampon ng kasamaan at laging manaig ang kapangyarihan ng kabutihan sa ating lahat.